Amen. Amen. Daghang salamat sa Ginoo no, sa mga bata nga nag-render og nasayang awit diha sa tubuhi na Dios, and sad to say na wala mo gud ilang maestro ug maestra kay napa sa eskwelahan, and ang mga apprentice na ang naa, but thanks be unto God nga diin naagapon sila able maka-perform sa buluhaton sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. And salamat po once again sa opportunity na makapamalandong na punta sa pulong sa Ginoo. For a few weeks wala ko nakapakita sa inyo tungod sa rason nga napulit mga priorities, and also last week wala ta naka-Sibya tungod kay close ang mga radyo kay ato po dayong i-greet ato ang engineer sa Pikas Lawak no, I mean sa Nadjukay, and also sa mga guards da nga napabilin nag-duty hangtod karon. Ang pag-ampo na Ginoo na mag-bless kay inyo dra, and atong iampo na ang Nadjukay magpabilin pa nga daghang opportunity ang mga mensahero nga mapadayag magamit ang ilahang istasyon para sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo para sa ingon daghang patag mga kalag na madala sa tiilan sa Ginoo. Igsoon kabalota kani nga ministry mo ni ang way sa Ginoo na diin mapaabot nato ang pulong niya ngadto sa mga lagyon dapit, especially sa mga kabukiran nga di nato kaya dalon aatuan sa ato ang sariling mga kinabuhi laat iligsoon. And this night, and salamat no, last week naka-relax po ta, naka-rest po ta, and kabalota ang kalibutan nag-celebrate sa mga Holy Week, and mo na ato ang gospel na ginabitbit ang death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ, and ilahang gi sabi tawag ana murag ilang gi-execute usab ang gibuhat ni Kristo for about 2024 years ago kung paano siya namatay. Gilansang sa cross, namatay, then gibulubong, and after 3 days nabanhaw gikan sa kamatayan. So he is now alive forever and ever. So kabalota, Jesus Christ, he is the sacrificial lamb of God. Usa siya ka sakripisyo nga kordero sa Dios nga diin once and for all Jesus Christ is our the last high priest na diin gi-offer sa Dios Amahan para lang ang tao magkaroog pagpasig-uli diha sa iyaha mga kaigsoon, because kabalota ang atong mga sala is mo na nakapahimulag kanato sa presensya sa Dios. So pinaagi sa iyahang kordero, sa iyahang lamb, karnero nga mao iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. Ingon pa ang John 1:29, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kabalota ang kordero sa Dios nga mao si Jesus Christ, pinagi sa iyang hamiling dugo. Ingon pa ang Bible moto'y makawagtang sa sala sa tibuok kalibutan. Ingon pa sa maong bersikulo sa 2 Corinthians 5 verse 21, si Jesus Christ mga kaigsunan wala nakailag sala na kinabuhi sa ning ibabaw sa kalibutan nga putli. Iyang gipamatud-an ang commandments nga iyang gihatag kang Moses, iyang gi-perform perfectly in this world, og iyang gipas-an dito sa cross of Calvary ang mga sala sa kalibutan igsoon. Og ingon pa ang Bible, for he hath made to be sin for us who knew no sin, and that we might be made righteousness of God through him. So ang Bible nag-mention, pinaagi kaniya nagiging matarong taatubangan sa Diyos, pinaagi lang sa kamatayon ni Kristo. All we have to do is to believe that Jesus Christ died at the cross for you and for me, for the redemption of our soul, para sa pagtubos sa tong kalag. Tungod kay atong kalag is bound to the place called hell because of the sins that we committed in this world. So pinaagi sa kamatayon ni Kristo igsoon, if you believe Jesus Christ as your Lord and personal Savior, then you can have salvation of your soul. Igsoon. So, muna ang gospel na ginawali na ito mga kaigsunan, that Jesus Christ is risen from the dead. Kabalota, ang gospel, it is also known as good news. Ang gospel, wala man siguro good news igsoon kung naay taong mamatay, naay Diyos nga mamatay. Wala man siguro good news da kung naay Diyos nga gilubong. Kundi ang pinaka-good news mga kaigsunan, that Jesus Christ is risen after 3 days. Nabanhaw siya after 3 days. Og sa iyang pagkabanhaw mga kaigsunan, ingon sa Revelation chapter 1 verse 18, Revelation 1:18, I am he that liveth and was dead and is alive forevermore, and have the keys
of hell and death. So ingon pa ang Bible, siya tong nabuhi, ug siya po tong namatay, ug siya po tong nabanhaw, ug buhi siya hantod sa walay katapusan, mga kaigsoon. Ingon po siya sa Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending. So siya ang pinakagamhanan, mga kaigsoon, siya ang sinugdanan, o siya ang katapusan. So therefore, natay Diyos nga gialagaran na buhi, mga kaigsoon, na gamhanan sa katanan, aning ibabaw sa kalibutan or sa tibuok universe, mga kaigsoon. So therefore, usa ka pamalandungan na ito, mga kaigsoon, nga ang good news is to accept Him, what He did, is to believe what He did at the cross of Calvary. That's the good news. Ang gospel na to, karon mga kaigsoon, it is not just to know Jesus Christ is the Son of God, which is mo na ang iyahang ginawali sa panahon nga nag-journey pa siya for 33 years in this world sa iyang mga katawhan nga nation Israel, nga ilhon lang siya nga siya anak sa Dios, tuhuan lang siya nga siya gipadala sa Dios, nga siya ang ilahang Messiah. But our gospel today is no other than believing what Jesus did at the cross of Calvary. So mo na ang may balita, no? Ang gospel sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw, mga kaigsunan. But for us nga mga Bible-believing Christian, ang tawag din naman, no, mga kaigsunan, no? We rather called as a Bible-believing Christian, or tawag nila, mas gusto mi tawagon og Christian nga diin nagatuo sa pulong sa Ginoo kaysa sa denomination namo nga mga Baptist. Yes, we are a Baptist church, but we are a Bible believer Christian. So ang mga pagtulunan, mga kaigsunan, is gikan jud sa pulong sa Ginoo. The reason why namin mga versikulo nga gina-share diha kaninyo to prove nga dili ni pagtulunan sa among iglesia, kundi pagtulunan ni sa pulong sa Ginoo based sa iyang mga pulong igsoon. So ang mensahe na akong pagkadalon, mga kaigsoon, basig na tingala mo nga nung wala mi nagapaluyo anak nga klase nga buluhaton year by year. Because based from the Word of God, wala na jud nay kapuslanan at tubangan sa Dios. Di na jud bahimuot ang Ginoo ana sa panahon nga imo nang pagabuhaton tungod kay tisning ikuno. Kung ikaw magabuhat kag usa ka butang pero sumay-sumayon ka, nga dili pa jud sakto ang pagsumay diha kanimo. Di ba murag irony kay paminawon nga diin usa ka balaan na Dios namatay para sa kaluwasan sa itong mga kalag, then sundugon lang mga tao nga asa kag ipunit, unsa ka ang mga history, unsa ka sila kamaayo, mga kaigsunan, sa paglakaw ning ibabaw sa kalubasig. Usa to sa mga tao nga wala jud paghigugma sa Dios sa ilahang kinabuhi niya. Siya ang ni-perform as Dios sa ilahang pagbuhat niini. Usa ka unta pamalandungan natong tanan. Nga ingon pa ang Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you with vain philosophy, true philosophy, and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of this world, and not after Christ. Usa ka pamalandungan, mga kaigsoon, ang nag-mention ng Bible, pagbantay. Basig, ana ay magaduol, nagasangyaw kanimo nga pinaagi lang sa filosofiya, aning ibabaw sa kalibutan. O ingon pa ang Bible, after lang sa mga bakak na mga pagpangilad, subay sa mga tradisyon sa mga tao. O ingon pa sa mga rudiments, sa mga fundamentals or sa mga butang aning ibabaw sa kalibutan, ang ilang mga pagtulunan subay lang sa mga butang na ilang nasabtan aning ibabaw sa kalibutan. Always remember that your thoughts, it is not the thoughts of our living God. Ingon pa ang 1 Corinthians chapter 1 verse 25, for the foolishness of God is wiser than men. Ang ka-bright sa tao is kabuang lang sa Dios. So therefore, kung naamang kayo dapat saligan nga kamaturan sa imong kaugalingon, ayaw salig sa mga tao nga ilahang mga filosofiya lang or ilahang mga pagtulunan lang ilang bitbit o dili gikan sa pulong sa Dios. Muna ingon pa ang Matthew 7:15, beware of false prophet, which came unto you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Sa pagbantay ngadto sa mga mini nga propeta, basig nagaduol sila kaninyo nga karnero, pero deep inside they are wolves in sheep clothing. And sad to say, so daghan ang nagbiktima aning mga tawhanan ni. The reason why the Bible says in Matthew 7:21 that not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven.
Muna nag-mention siya mga kaigsunan, nag-warn siya sa mga tao nga dili tanang tao nga nagasampit sa pangalang Diyos makaadto sa akong gingharian. Basig usa ka mga kaigsunan nga claiming nagasampit ka sa Diyos sa panahon nga nagsakripisyo mo kaniya, pero dili to kahimutan at ubangan kaniya. Muna ang warning sa Diyos nga ingon pa sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14 nga lapad ang dalan padulong sa kalaglagan sa impyerno. And sad to say, daghan ang mga kalag nagalakaw padulong dito igsoon. Og singpit lang ang dalan padulong sa langit, o gamay lang pod ang mga kalag na nakaplagan nagalakaw padulong dito. Ang pangutana mga kaigsunan, ikaw kaya sa pagbuhat nimo sa sakripisyo sa sama nga butang, nahimuot ba ang Diyos diha kanimo igsoon? Asa na nga bersikulo nga nagapamatuod nga dapat nato na i-practice sa ato ang pagkinabuhi bilang katawan sa Diyos aning ibabaw sa kalibutan? The reason why we are not performing that practices because it is not in line with the Word of God. Based on this Word, atong basahon sa Hebrews chapter 10, dili nakasaad ang maong pagtulunan mga kaigsunan. Nganong dili na ta mo sakripisyo og sama sa maong butang para lang sa pag-remember sa atong mga sala aning ibabaw sa kalibutan para ta pasayloon sa Dios para ta makaangkon og kaluwasan. Kaya ingon manggod ang Hebrews chapter 10 verse 1, the things can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Ingon pa ang Bible igsoon sila nga nagsakripisyo sa tuig year after year sa maong buluhaton mga kaigsoon. Ingon pa ang Bible sila nga comers, sila nga mitambong sa maong panagsakripisyo year by year. Ingon pa ang Bible, dili sila mahimong putli at ubangan sa Diyos. So ang Bible nag-mention mga kaigsunan nga kung i-remember nimo every year imong sala, nagabuhat ka sa maong butang igsoon, ingon pa ang Bible, dili jud na makahimo kanimong himpit based from the Word of God. Atong tanawan ng Hebrews chapter 10 kung sa atong mga pagtulunan na pwede makuha diri mga kaigsoon in line sa celebration nga maong butang. Mo na ang rason igsoon nga wala mi nagapalayuan na tungod kay ingon pa ang Bible, it is a forbidden sacrifices to our living God. Atong tanawan magsa in verse 3, they said that in performing those things, ingon pa ang Bible, but in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. So ang rason din na ilan ang ginabuhat mga kaigsoon in remembrance for the whole sin, for the whole year sins that they have done in this world. So mo nang ang purpose dahil ano nagabuhat ana mga kaigsoon, basig usamo nga diin para i-remember ang inyong mga sala para mga napud mong usab nga kapasayloan diha kaniya. So ingon pa sa maong bersikulo sa verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Ang Bible nag-mention mga kaigsunan sa mga burnt offerings nimo o sa mga sakripisyo nimo every year para sa imong mga sala mga kaigsunan. Ingon pa ang Bible, wala na dyan kalipay ang Diyos Amahan kanimo sa pagpamuhat ni anak. Ingon pa ang verse 8 igsoon, above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hast pleasure therein, which are offered by the law. So ingon pa ang Bible, basig sa imong pagpamuhat ni anak mga kaigsunan tungod kay nagsubay ka sa balaod na gihatag sa Dios kang Moses. Basig mo na ang rason nga nung every year imo nang ginasagrado imong kaugalingon para lang sa pagpamuhat anang butang, para i-recall ni mga sala, para pangayuan o kapasayluan kaniya every year. Gusto na ko ipaabot kanimo igsoon based from the Word of God. That is a great mistake. Dakong sipyat na igsoon kung imo nang gina-practice sa imong kaugalingon claiming nga pinaagi sa pagbuhat nimo anak mapahimut-an nimo ang Dios. Ang Bible nag-mention igsoon sa verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Christ once and for all. Once and for all, nalimpyuhan na ta, nagiging holy na ta, nagiging sanctified na ta. O sa mean sanctified? Free from sin. Ingon pa ang Bible, nagiging balaan na ta, nagiging sanctified na ta, pinaagi sa offering, sa lawas ni Kristo, once and for all.
Means to say, mga kaigsunan, from the time Jesus Christ died of the cross of Calvary, He did it once. And siya once and for all, buhato na ko na igsoon, MCB kinsa na karon ang musunod ngadto kanako, then makaroon na og paglimpyo, og pagkalimpyo sa iyang kaugalingon sa iyang mga sala nga nabuhat aning ibabaw sa kalibutan. Ingon pa ang verse 11. Masking pagkinsa inyong gamiton aning ibabaw sa kalibutan igsoon na sakripisyo para lang magkaroon mo kapasayloan sa inyong mga sala. Masking pag magamit mo kinsang Poncio Pilato, kinsang maalamon, kinsang balaan aning ibabaw sa kalibutan, still in the sight of God all men are all sinners. Walay makatumbas sa gibuhat ni Kristo from that time at the cross. Tungod kay kita tanan aning ibabaw sa kalibutan makakasala. Ingon pa ang Isaiah chapter 64 verse 6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness as filthy rags. Ingon pa ang Bible, mga kaibigan, ang tanaw sa Diyos ngadto kanato aning ibabaw sa kalibutan is hugaw na butang, unclean thing. O ingon pa ang Bible, ang tanan natong maayong butang nga gibuhat aning ibabaw sa kalibutan is sama lang sa trapo nga hugaw at ubangan sa Diyos. So therefore, kita tanan aning ibabaw sa kalibutan, dili jud makamatch sa gibuhat ni Kristo dito sa cross of Calvary. Kung nganong atumang pagasumay-sumayon ang iyang gibuhat dito sa cross igsoon. Nga ingon pa ng Bible, masking kinsang balaan, masking unsang sakripisyo, masking mag-ihaw pagkagpila ka karnero, pila ka baka, para lang mga ikapasayloan sa Diyos. Ingon pa ang Bible igsoon, dili na jud na makapahimuot sa atong Diyos nga mao si Jesus Christ. Og ingon pa ang verse 11, kung nagtuo ka nga imong pagsakripisyo, pagpangayog pasaylo sa tao, makapawagtang na sa imong mga sala. This verse correct you from doing such things. Ingon pa ang verse 11 sa Hebrews 10:11, I am not preaching on my own doctrine. I am preaching nothing but only the very word of God. Muna akong ginabasa ang Bible. Wala ko nag-mention sa akong pagtulunan. Kung nasakitan man ka mga kaigsunan, ingon pa ang Galatians, I am therefore become your enemy because I tell you the truth. Mahimo ba ko nimong kalaban tungod kay nagstorya ko sa kamaturan? I hope dili igsoon. Ingon pa ang John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Hibaloa ang kamaturan, kay ang kamaturan mo na muhatag kanimong kagawasan. Yes, sakit ang kamaturan. Pero igsoon, ingon pa ang Bible, mo na muhatag kanimong kadaogan, dalan sa pagkamatarong subay sa kabubuton sa Diyos. Ingon pa ang verse 11, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Klaro ang Bible, mga kaigsunan, kung kinsa man ang mga gamiton nimo aning ibabaw sa kalibutan nga halad sa Dios. Maskin pag gina-claim nimo nga ang pari, nga ingon pa sa Bible nga ginakonsidera nimo nga pinakabalaan aning ibabaw sa kalibutan. Ang Bible nag-mention, dili sila makawagtang sa sala kanatong mga tao sa mga sakripisyo nila. Ang Bible nag-mention no things, nobody, no one in this world na makawagtang sa atong mga sala. Walay mga instrumento aning kalibatan, mga kalibutan, mga kaigsunan nga magiging pamaagi nato para mawala ang atong sala nga mao'y namiliti kanato sa lugar sa impyerno. It's through the power of the blood of Jesus Christ. Ingon pa ang verse 12, sumpay sa mga bersikulo. But this man, after he had offered one sacrifice for sin, forever sat down on the right hand of God. But kani nga tao, referring to Jesus Christ Himself, ingon pa ang Bible, sa iyang pagsakripisyo sa mga sala, forever naglingkod na siya karon sa right hand of the throne of God. Means to say, mga kaisan, once and for all, what Jesus did at the cross
is to offer Himself nga diin magiging kabayaran, magiging instrumento sa Dios nga ang atong mga sala nga mo'y namiliti kanato sa kalaglagan sa impyerno. Pinaagi sa itong pagtuo kaniya, ingon pa ang Bible, mo na'y rason na kita mapasaylo sa Diyos Amahan sa atong mga sala aning ibabaw sa kalibutan. O ingon pa sa pamaagi sa gibuhat ni Jesucristo dito sa cross, ingon pa sa verse 14, for by one offering He hath perfected forever them that are sanctified. Ang Bible nag-mention mga kaigsoon sa usa lang ka-offering ni Kristo. Sa usa lang kapag halad niya dito sa cross of Calvary mga kaigsoon. Ingon pa ang Bible, giperpekto na niya ang tao nga nahugasan sa iyang hamiling dugo. Ingon pa ang Bible mga kaigsunan sa 1 John 1:7 that the blood of Jesus Christ cleanses us from all our unrighteousness. Ingon pa ang Bible, ang dugo lamang ni Kristo. Walay mga paghalad nato diri aning ibabaw sa kalibutan nga makawagtang sa sala nato aning ibabaw sa kalibutan nga mo'y namiliti nato sa impyerno. Kung dili ang hamiling dugo lang ni Kristo mga kaigsunan. Once and for all, for almost 2024 years ago, He died at the cross, offered His life for us, for the redemption of our soul, para sa pagtubos sa itong mga sala. Nga ang sala na ito mga kaigsunan sa itong mga kalag, nga ang sala na ito mga kaigsunan, iyang gihugasan, pinaagi sa iyang hamiling dugo. O sa iyang paghugas sa itong mga sala mga kaigsunan, di lang sala na ito karon, di lang sala na ito kagahapon, kung dili sala na ito gahapon, sala na ito karon, o sala na ito sa umabutay. Dili pwede mga kaigsunan, based on the word of God, ang sala na ito mga kaigsunan, ang pamaagi lang para mahugasan kini is pinaagi lang sa dugo ni Kristo. Dili pwede nga ang sala lang nako gahapon og karon ang gipasaylo sa Dios. But pasabot ba kailangan na pud mamatay si Kristo sunod unsa ba 2040 para lang pasayloon na pud niya akong sala gikan sa 2023 ngadto na pud sa 2039. Mga kailangan na pud sa mamatay para lang makaangkon kog kapasayloan sa akong mga sala. Ang Bible, klaro, nag-mention mga kaigsunan sa Colossians, ingon pa, and you, Colossians 2:13, and you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all your trespasses. Ingon pa ang Bible, gipasaylo na sa Dios ang imong tanang sala ang ibabaw sa kalibutan. Kagahapon, karon og ugma nimong sala pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa panahon nga imo siyang gituan nga imong Lord and personal Savior. Then all your sins are forgiven mga kaigsoon. The reason why di nato dapat i-recall atong mga sala last year, the other year, ugma unya sud adlaw tungod kay all are forgiven based from the word of God. Nganong gipasaylo naman sa Dios unsa man ang mga supporting verse? Ingon pa ng verse 17. Hebrews 10:17. And their sins and iniquities will I remember no more. Amen. And that's the promises of God. From the moment you accept Him as your Lord and personal Savior, He will cleanse your sin, your life full of sin through the power of His blood. O ingon pa ang Bible mga kaigsoon, ang imong mga sala karon, ang imong pagkahugaw karon sa tubangan sa Dios, kalimtan na niya, dili na niya i-remember sa iyang kaugalingon. O ingon pa sa verse 18, mark this, if you have your Bible in your house, in your home, please mark this verse para at least di na ka magsunod-sunod sa mga pagtulunan nga dili subay sa pulong sa Dios. Ingon pa ang verse 18, now where remission of this is, there is no more offering for sin. Sa panahon nga napasaylo na ka sa sala, sa imong mga sala, pinaagi sa hamiling dugo sa Ginoo. Ingon pa ang Bible, ayaw na i-remember imong mga sala. Uy, gikalimtan na sa Dios. Og ingon pa ang Bible, sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, it is more than enough nga mo pasaylo sa imong mga sala. Then, since napasaylo na ka sa imong mga sala,
ayaw na paghalad og mga sakripisyo para lang sa kapasayloan sa imong sala. Ingon pa si Kristo sa John chapter 19. Ingon siya, John chapter 19 mga kaigsunan, verse 30, it is finished. Humana! Natapos na ni Kristo ang paghalad sa iyang kaugalingon, pag-offer sa iyang hamiling dugo, nga ang tao sa panahon nga siya muduol kang Kristo, makaangko na sa kapasayloan sa iyang mga sala. O ingon pa ang Bible, wala na'y pamaagi karon nga dapat nimo mag-offer na pugkag usab para sa kapasayloan sa imong mga sala. Igsoon, ingon pa ang Galatians 5:4, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you is justified by the law, ye are fallen from grace. Ingon pa ang Bible, magiging walay epekto si Hesukristo kanimo igsoon kung imo pang dungagan ang iyang gibuhat dito sa cross. Basig nagtuo ka igsoon, ay okay man na brad, at least nagbuhat pa jud gubad para mas more na magiging pleasing ko atubangan sa Dios Amahan. Igsoon, kung imo nang buhaton nga wala kay salig sa kamatayon ni Kristo nga 100% makaangkon kag kaluwasan, then gikaminos nimo ang kamatayon, ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. But pasabot, kulang kag pagsalig sa iyang gibuhat dito sa cross of Calvary. The moment nga kulang kag pagsalig kaniya, it is not acceptable in the sight of God. Means to say, mga kaigsunan, purely it takes to have faith for you to gain salvation. Ingon pa ang Galatians chapter 3 verse 25. Ingon pa ang Galatians 3:26, for ye are all the children of God through faith in the Lord Jesus Christ. Kita nahimong anak sa Dios pinaagi lamang sa pagtuo nato sa iyahang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Igsoon na ina dungagi ay napagsakripisyo og samang sakripisyo nga imong ginabuhat para lang sa kapasayloan sa imong sala. Ang dugo ni Kristo is more than enough nga diin magkaroon kag kapasayloan sa Dios Amahan. Ingon pa ang Bible mga kaigsunan sa